Lagot, nabulabog na. Just in, breaking news. Naku po, bistado na. Jinggoy, astang attorney ni PBBM. Ayan ang sinasabi natin. Siyempre, itong balitang ito ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At siyempre, ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Balitang Pinoy TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inilalabas. At siyempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa videong ating matutunghayan ngayon. So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Aga po sa mga kagalang-galang ng mga senador at sa lahat po ng nandito ngayong araw. Ako po ay nakatanggap ng imbitasyon galing po kay Senator Bato de la Rosa para magbigay ng komento tungkol sa issue na pinag-uusapan dito sa hearing. Unang-unang humingi po ako ng paumanhin. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no. Grabe, napanood nyo ba yung hearing, Senate inquiry? Senator Jinggoy, grabe, parang di umano siya ay nag-astang abogado ni Marcos at ng PIDEA. Nako, yan po ang mga komentaryo ng marami. At marami nga pong nagsasabi na ito si Jinggoy ay natakot sa kaso niya. O, syempre nga naman, di ba, may chilling effect ngayon ng administrasyon eh. O, bakbaka, sige, bakbaka. O, ha, yung kaso mo. Ayaw nang bumalik sa dati. Baka mamaya mabiyahe na naman. Bubuhayin natin. Ha? And bakit po? Nangyari yan kay Pastor Kibuloy. Nangyari po yan kay Kuya Gob. O, nakikita natin kung paano nila harangan ng maisug. O, ngayon, binabanatan si Kong Alvarez. Diba? O, naku, matindi. Kaya siguro, sige. Subukan mo, Jinggoy. Sige, banat ka pa. Ay, naku. Ewan ko but siguro pati mga bashers may iintindihan nila kung saan tayo nang gagaling. Siguro naman, makatao yung kanilang pag-uusga dyan. So, si Senator Jinggoy ba ay siya ay tiningnan niya ang magkabilang panig o meron na siyang husga? Case closed na. Ito po. Hindi niya kasi tinignan talaga yung magkabilang panig. 'Di ba? Kung ikaw ay nasa hostisya, nasa katarungan ka, kailangan nagiging balanse ka. Kung doon sa nag-aakusa, dapat tinitignan mo rin yung inaakusahan. Dapat nagiging balanse ka sa mga tanong mo, 'di ba, sa mga sinasabi mo. Hindi yung talagang parang guilty na yung isang tao. Kasi nag-iimbestiga ka eh. 'Di ba? Hindi ka dapat na parang may pinapaboran o pinapanigan. Although syempre kung sinasabi na natatakot sa administrasyon si Jinggoy kaya nagkakaganyan is dapat ginawa mo na lang sa paraan na balanse pa rin. 'Di ba? Balanse pa rin na pamamaraan. Kaso nga lang hindi niya nagawa ng balanse. Kaya ang lumabas is para talagang may dinidepensahan siya. 'Di ba? Or natatakot siya. Ganun ang nangyari. Yun yung sinasabi ng karamihan. Ito ang problema natin. Ngayon, puntahan na natin agad-agad. Ito si Senator Jinggoy. Gusto ko ipakita sa inyo ito. At kayo na po ang humusga. Dahil po, ako po ay medyo tinabangan ng bahagya. Ay, ng sobra-sobra dito kay Jinggoy. Ayan, pag-usapan natin yan. O, pakinggan natin. Yung mga ibang detalye, alam mo. Yung ibang naitatanong namin, hindi mo na alam, hindi mo na matandaan. Ultimo yung gender nung confidential informant, whether babae o lalaki, hindi mo rin sabihin. Parang natatawa yung nasa likod. Yung pangalan, nakalimutan mo. Pero samantalang yung mga ibang tinatanong namin sa way back, alam mo. Your Honor, kung mapapansin alam mo, Mr. Jonathan, o ano ba rango mo? Colonel? Hindi po, agent po. Agent. Agent. Alam mo, Agent Jonathan, dito, we are ferreting out the truth. Ngayon, kung yung sinisiwalat mo rito, panay hearsay, hindi ka namin paniwalaan. Sinabihan niya na agad, parang pinangunahan niya na agad. Na kung lahat na sinisiwalat mo puro hearsay, hindi ka namin paniniwalaan agad. Nakaganon agad siya. Kumbaga parang sigurado na si Jinggoy na hearsay lang yung sinasabi. Kasi pwedeng totoo, pwedeng hindi. Bakit hindi imbestigahan maigi? Dinamay mo na yung presidente. Sinabi ng PIDEA, he was never included in the blood list.
Sinama mo mga ibang personalidad, mga sikat na artista. Tinanong natin ang PIDEA, they were never included in the flood. Ang bigat nun, no? Presidente, takin mo. Di na nadamay doon, ni-reveal niya talaga. Alam mo, Your Honor. sandali lang, patapusin mo. Alam mo ito, okay. Ako muna, channel ko to. Joke lang po, Ayun. Senator. With all due respect. Okay? Dumating po kasi kanina dyan si Senator Chis Escudero at pinaliwanag niya na ang pwede lang sabihin ng isang iniimbestigahan is yung kanyang personal knowledge. So kung may tanong po kay Morales about sa ibang tao na hindi niya masagot, hindi po yun po pwede. Kasi personal knowledge. Maganda pa nga ang pagkakabanggit dito ni Chis Escudero. Panuorin niyo po, ni-live ko po yan. Attorney yun, si Cheese. Maganda po. Alam mo ang nangyari dito kay Senator Bato? Ay Senator Jinggoy. Pasensya na po and this is my opinion. At yan din po ang sinasabi kanina nung nakalive ako. Marami pong komentaryong ganyan, marami nagme-mensahe na kayo po daw ay Senator Jinggoy. Kayo po ay naging bias. Nag-asta kayong abogado ni Marcos at ng PIDEA. Nag-asta po kayo na parang natakot kayo doon sa inyong kaso, kaya sumipsip kayo ngayon kay Marcos dahil may kaso kayo. At alam naman natin na maraming nabubuhay na kaso. Patay na kaso ni Pastor Kibuloy, binuhay. Yung kaso ni Kuya Gob, binuhay. Pag ikaw ay na Duterte tag ka. Pag ikaw ay ibig sabihin ay kumalaban sa gobyerno, yung kaso mo mabubuhay. So maraming nagsasabi, kaya yung tono ngayon ni Senator Jinggoy in aid nung kanyang kaso. Hindi So parang ang nangyayari is umiiwas si Senator Jinggoy dahil nga sinasabi ni Sir na lahat ay nabubuhay. Parang umiiwas siyang makabalik na naman sa bakasyon. Kasi kapag nabuksan na naman yun, no? in aid of legislation, tatandaan po natin, ang inquiry, Senator, hindi po natin pwedeng husgahan kung nagsisinungaling siya o hindi. Di ba? Ang dapat pong ginawa ni Senator Jinggoy dito, pinakinggan niya parehas na panig. Ang problema dito, ang ginisa ni Senator Jinggoy ay si Morales ng si Morales. Hindi niya naman tinanong ang PIDEA. Meron na agad siya. Tingnan mo si Senator Jinggoy hindi dumating nung unang inquiry dyan sa Senate. So siguro, inaaral niya muna, hindi ko alam. O kung may inaantay siyang go signal kung kaninong Poncio Pilatong mataas. Di natin alam. Ayaw natin magbintang. But definitely wala siya nung una. Tapos ngayon, pumasok siya. Akala natin tutulong sa inquiry. Tandaan po natin, pagdinig. Inquiry. Ibig sabihin, dapat bitinggin mo magkabilang panig. Ganun po dapat. Tama. Dapat is naging balanse siya. Yan yung sinasabi natin, maging balanse ka dahil nag-iimbestiga ka. Hindi lang tututo ka sa isang tao. Alam naman natin na kaya ganun siguro yung nilalabas ni Jinggoy na emosyon niya, yung pag-iimbestiga niya, nadadama yung maraming tao, nadadama yung presidente, nadadama yung mga artista. Pero sana kahit papaano, naging balanse pa rin siya sa mga pagtatanong niya. Hindi lang dapat si Morales ang iniimbestigahan niya dyan. Napakarami niya pang dapat imbestigahan dyan. 'Di ba? Kailangan yung side by side dyan is papakinggan mo bago ka magsasalita na, hindi totoo yan, ganto ganyan. O pagpalagay natin hindi nga totoo. 'Di ba? Pagpalagay natin ganun. Pero nakita kay Jinggoy kasi na hindi siya naging balanse. Kaya ang naisip ngayon sa kanya is naging bias siya. Kasi si Morales lang ang naging topic niya dyan. Si Morales lang talaga ang kinakausap niya. Imbis na kausapin niya rin, pati yung iba na nandoon. Kabilang panig. Ang nangyari dito, hindi nyo dininig. Hinusgahan nyo si Morales. Kaya po galit ang taong bayan. Sigurado, matutuwa yung pulahan sa'yo. Kasi nauna agad yung husga ni Jinggoy eh. Pero yung iba, hindi matutuwa sa'yo. Bakit hindi mo dininig eh? Alam mo, isang senyales, kung nagkaroon kayo ng pagdinig, parehong partido galit. Galit ang maka-Duterte sa'yo, galit ang maka-DS sa'yo, galit ang makapulahan sa'yo. Bakit? Kasi pinakinggan mo parehas. Isang senyalis yun ng patas na pagdinig. Galit sa'yo magkabilang kampo. Ang mangyayari dito, matutuwa sa'yo ang pula. Antayin nyo. Tingnan nyo kung totoo sinasabi ko. Huwag kayong maniwala kay Coach Oli. I-research ninyo. Kaya nga pagdinig eh. Kaya nga hearing. Kaya nga inquiry. In aid of legislation, ano magagawa mong batas dyan? Ito tanong ko lang kay Senator. Yung asta ba niya ay gusto niyang malaman ng katotohanan? Gusto niya makapagsalita ang magkabilang panig para may magawang batas? Yun nga eh. Paano mo malalaman ang katotohanan kung sa isang ka lang tumututok? 'Di ba? Kailangan para malaman mo ang katotohanan, kailangan maging malawak ka.
Kailangan imbestigahan mo lahat yan. Kailangan kausapin mo lahat yan. Diyan mo mapagtatagmi-tagmi yan. Pero kung nakatuto ka lang sa isang tao na ito lang talaga babanata ko, ito lang talaga tatanungin ko, yun lang talaga ang masasabi mo. Yung maakusa mo sa kanyang nagsisinungaling siya. Kung nagsisinungaling siya, paano mo nasabing nagsisinungaling siya kung hindi niya kinakausap yung iba? Eh pagkatapos mong gisahin si Morales, pagsalitaan ni Maricel, wala ka na. Anong klaseng pagdinig yan? Di ba? Kung talagang seryoso ka, gusto mong madinig magkakabilang panig, dapat nandiyan ka. Dapat tinanong mo rin si Maricel. Ako ayoko nga madami si Maricel dito eh. Hindi ko nga siya ginamit na thumbnail. Kasi nga para sa akin artista, but mamaya natin i-explain yan. Okay? Pero sana naging pata. Kawawa din kasi si Ma'am Maricel dito eh. Tahimik din si Ma'am Maricel, nadamay pa sa ganito. Kung magtatanong ka, tanungin mo parehas. Huwag po tayong gumaya dun sa ibang sekretary, nagsisimula pa lang ang kaso, case closed na. Kaya po nagagalit ang taong bayan sa mga ganyang klase ngayon. Evelyn B, maraming salamat po. Naunawa. Iba pala mag-imbestiga si si Jinggoy kaysa kay Tulpo tsaka kay Honti. Pag ito nag-imbestiga si Jinggoy, guilty ka na! Wala ka na! Ano po? Kaya napipiko ng taong bayan eh. Bakit kanyo? Eh halatang halata. Ito hindi ko sa pinagtatanggol si Senator Bato. At least si Senator Bato, pag ginisa niya si Morales, binanatan din niya yung PIDEA. Oh. Yun, fair yun. Fair Nung sinabing, totoo to, I certified totoo tong document na to, sinasabi mo bang sinungaling ako, binanatan niya rin. Yes, maraming magagalit sa kanyang DDS kasi hindi pantay yung expectation nila bilang Duterte follower ito si Senator Bato. Nakukulangan sila. But definitely, pati pulahan galit sa kanya. Why? Kasi parehas ng ginisa. Parehas niya. I may disagree with Senator Bato. Sa katotohanan, nakukulangan ako sa kanya. Sa kanyang pag-iimbestiga, nakukulangan ako. Okay? That is my personal opinion. Pero hindi ko masasabi ngayon, this time, na mali si Senator Bato. Naiintindihan na natin. Yes, for me, he could do better than that. Dapat ginisa niya. Kasi nga, meron akong panig na talagang gusto kong lumabas yung katotohanan. Ngayon, syempre, considering na I know, medyo bias ako sa Duterte. Alam nyo yan. No? Pero sa isang banda, pag tinignan mo magkabilang panig, kaya galit sa kanya, ito, wala. Tingnan mo, pupurihin siya. Pogi points ito ngayon sa pulahan. Pupurihin to ng todo, abangan ninyo. Natating natong haya ng video na nagbula kay Balitang Pinoy TV. Ayan talagang si Jinggoy talaga ngayon na naging hot issue. Nako, malalagay ka rin sa mga delicate sa susunod na eleksyon. Ayan mga katunay kayo na masasabi nyo tungkol dito. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.